Nagkasisihan na nga ba mga idol si Luka at Lebron sa final possession ng Lakers? Hindi daw nag-usap. Ito pala ang punto ni Lebron at Luka sa pangyayaring ikinatalo ng Lakers. Hiningi din ang komento ni Coach JJ. So ayun na nga mga idol, kakatapos lang na makapigil ang laban ng Orlando Magic at LA Lakers. Talagang nauwi ang laban sa mga huling segundo bago natin nakita ang resulta kung sino ang mananalo. Sa first half halos kontrolado ng LA Lakers ang laban, though tatlo lang ang kanilang lamang sa halftime, 56-53. Pero sa 2 quarters na yon, laging hawak ng Lakers ang lead. Umabot pa nga ng 12 points ang biggest. Third quarter dito na nagsimulang makuha ng Magic ang kanilang rhythm, especially ni Paolo Banchero na umiscore ng 17 third quarter points. Pagdating ng fourth period, dito masasabing pukpukan na talaga ang laban. Naka-11 lead changes nga sa final frame, lalo na sa mga huling minuto. Nagkakapalitan pa nga ng big shots ang both teams. So kung titingnan natin ang last possession ng Lakers, ganda ng inbound pass ni Lebron to Luka, ganda din ng pagkakascreen ni Ayton kay Anthony Black. Dito nga bahagyan na open si Luka. Kung tinira to ni Dadon, mas high percentage mga idol kumpara sa turnaround shot ni LBJ. Sa mga nakasubaybay kay Luka, basic lang yung mga ganitong long three sa kanya. Sa katunayan, kahit sa mga half-court shot, maayos pa din ang bitaw ni Luka. Eto pa kayang ganitong range. Magtungo na tayo sa interview para mas malinawan kung ano talaga ang tumatakbo sa isip ni Luka sa pagkakataon na yon. Sa isang post-game interview, tinanong si Luka Doncic kung nagkaroon ba sila ng pag-uusap ni Lebron after the game tungkol sa last possession. Sagot ni Luka, hindi. Did you and LeBron have any communication about the final play after it was over? Kayo na lang mga idol ang humusga bakit hindi nag-uusap ang dalawa. Pwede din walang pagkakataon makapag-usap ang dalawang star ng Lakers dahil may kanya-kanya agad silang interview. Pag-amin ni Luka sa interview, alam niyang open siya. Medyo nalalayon lang siya kaya nag-one dribble pa siya para mas mapalapit sa basket. I know I was open but I just thought I was a little bit far. Try to take one dribble closer. Tinanong din siya kung nakita niya bang open si Lebron at na-recognize ba niya na top opportunity yon. When you passed it to him, did you think he had a shot, or did you recognize it was kind of be a tough opportunity? I mean, I just saw him open. I didn't want to lose the ball. I knew we didn't have timeouts. But like I said, should have picked up the ball. Should have attacked. I thought I was getting a little bit. Sinabi din ni Luka na that's on me patungkol sa last possession na nagresulta ng kanilang pagkatalo. That's on me. Bira mag-take responsibility ang isang star sa kanilang pagkatalo kaya i-commend natin ang ginawa na to ni Luka. Mapunta naman tayo sa opinyon ni Lebron mga idol tungkol sa last possession. Mukhang hindi naman sinisisi ni Lebron ang kanyang teammate na si Luka. I'm not sure. I mean, obviously you have to ask Luka what he saw on that, but I thought he had a good look and it looked like he kind of just lost his balance. You know, didn't have the rhythm with the ball, whatever the case may be. Parang sinasabi lang ni LBJ na sa kanyang POV, good look na yung tira ni Luka. Though hindi siya sigurado if na-outbalance or na-out of rhythm si Dadon, kaya niya pinasa yung bola. Eto naman mga idol ang opinyon ni Coach JJ Redick sa final possession ng Lakers. Yeah, a decent shot. I don't know if he thought Isaac was going to overhelp and he could hit LeBron there, but Yeah, I mean every event is its own event, and I thought we played well enough to win tonight, and certainly had the edge and played hard enough to win, and we played together. Para naman kay James Worthy, nagtataka siya bakit hindi tinira ni Luka yung game winner na yon. Usually sa mga big game situation, tinitira naman yon ni Luka. Ayo mga idol, ano sa tingin nyo ang nangyari sa final possession ng Lakers? Sino ba dapat ang titira ng game winner para sa Lakers? Si Lebron ba or si Luka? Comment down below lang, huwag kalimutan mag-like, share at subscribe.